Okay, simulan na natin itong pagtatalakay kung saang itatransform natin ang malalalim na corporate at regulatory legal principles sa isang high-yield crash course para sa inyong upcoming finals. Alam kong nakakalula yung dami ng batas na kailangang kabisaduhin eh. Nakita ko na yan sa maraming estudyante. Pero kapag nakita nyo yung logic at totoong aplikasyon sa likod ng mga patakarang ito, hindi nyo na kailangang i-memorize word for word. Maiintindihan nyo talaga ito at magagamit hindi lang pampasa ng exam, kundi pati na rin kapag nasa totoong corporate world na kayo. Para structured tayo, susundan natin ang kumpletong business life cycle ngayon. Pag-uusapan natin ang unang-una, digital commerce and regulations. Pangalawa, banking and anti-money laundering. Pangatlo, data privacy and cyber protections. Pang-apat, competition and intellectual property. At panghuli, labor laws and worker benefits. Ito na ang pinaka-roadmap natin. Section 1. Digital Commerce and Regulations, Navigating the Rules of Modern Trade. Dito, pag-uusapan natin ang mga patakaran sa kalakalan at kung paano ba talaga lalampasan ng mga negosyo ang government red tape na madalas maging sakit ng ulo. Isipin niyo itong senaryo na madalas talagang lumabas sa mga exams. Isang malaking korporasyon ang nag-apply para sa isang highly technical na permit. Ang kaso, biglang nag-radio silent yung ahensya ng gobyerno at lumagpas na sila sa sarili nilang deadline. Walang email, walang text, as in walang paramdam. Ano ngayon ang mangyayari sa milyon-milyong pisong aplikasyon nila dahil lang na-delay ang papel sa isang opisina? Dito pumapasok yung ganda ng batas natin para protektahan ang mga negosyo laban sa mabagal na burokrasya. Sa ilalim ng Ease of Doing Business Act, kapag nagpabaya ang ahensya, hindi ikaw ang talo. Ang permit mo ay automatically approved by operation of law. Take note of that specific phrase kasi yan mismong linya na yan ang kailangan yung isagot. Basta kumpleto ang requirements at bayad mo, tuloy ang negosyo. I-save nyo na rin sa utak nyo itong 3720 process flow. Paborito itong itanong sa mga departmental tests. 3 araw para sa simple transactions, 7 para sa complex at 2 araw para sa highly technical transactions. Bakit napakahalaga nito? Dahil kapag nilabag ng mga opisyal ng gobyerno ang specific timelines na ito, hindi lang siya simpleng delay ha. Direktang paglabag ito sa batas na may kaakibat na seryosong administrative liability. Section 2. Banking and Anti-Money Laundering, Financial Regulations and Fiduciary Duties. Silipin naman natin ngayon ang mabibigat na panuntunang pinansyal na nagbabantay sa ating mga bangko para maiwasan ang mga ilegal na transaksyon. Pag-isipan nyo ang modernong problemang ito. Paano kung ang account ng isang sikat na social media influencer ay na-hijack, tapos ginamit para tumanggap ng nanakaw o phished na pera mula sa mga cyber scammers? Kapag nag-imbestiga na ang otoridad, pwede mang maghugas kamay na lang ang bangko at sabihin ay, hindi namin pwedeng buksan yung records kasi may absolute secrecy kami sa mga deposito. Pwede ba yun? Ang crucial point na dapat isagot nyo sa exam ay ito, hindi na absolute ang secrecy kapag may kasangkot ng pandaraya. Sa ilalim ng modern anti-scam powers, hindi na kailangan pang maghintay ng mahaba at mabagal na proseso para makakuha ng court order. Pwede mismong busisin at i-freeze agad-agad ng mga financial regulators ang mga kahina-hinalang accounts. Ang goal talaga dito, mapigilan agad ang paglipat ng ninakaw na pera. Ngayon, ang nakakatuwa dito ay kung paano malinaw na hinihiwalay ng batas ang amount-based reporting at context-based reporting. Tandaan nyo, ang covered transactions ay purely math lang. Halimbawa, kapag lumampas sa strict monetary threshold na 500,000 pesos yung deposito. Pero pagdating sa suspicious transactions, yung kwento ang tinitingnan. Kahit 20 pesos pa yan o 1 milyon, kung walang malinaw na income source o kahina-hinala talaga yung galaw ng pera, ifa-flag agad yan ng AMLC. Silipin naman natin ang isang karaniwang insurance trap na siguradong lalabas sa finals kasi marami talagang nabibiktima nito. May isang driver, ginagamit niya yung personal na sasakyan niya pang ride-sharing pero part-time lang naman, tipong pang weekends lang. Bigla siyang naaksidente. Makakakuha ba siya ng insurance claim para mapaayos yung kotse niya mula sa private car policy niya? Ang mabilis at direktang sagot dyan, denied ang claim. Kahit sabihin mo pang part-time lang o paminsan-minsan, yung mismong pag-convert mo sa private vehicle bilang isang common carrier na nagpapasakay ng mga estranhero, binabago nun ng malaki yung risk profile ng sasakyan. Sa mata ng batas, the moment na tinaasan mo yung risk level ng hindi man lang inaabiso yung insurer mo, otomatikong nawawalan ng bisa ang protection mo. Section 3. Data Privacy and Cyber Protections, Safeguarding the Digital Footprint.
Lumipat naman tayo sa cyber landscape para makita kung paano tayo pinuprotektahan ng batas laban sa pang-aabuso ng malalaking tech companies sa ating personal na impormasyon. Isipin nyo, may isang digital lending app na tahimik lang na nag-script ng phone contacts at social media feeds nyo para magdesisyon kung bibigyan ba kayo ng loan. Walang taong tumitingin, as in purely AI algorithm at zero human input yung proseso. Papayagan ba ng batas natin na isang makina na lang ang basta-basta magdedesisyon tungkol sa credit mo? Dito papasok yung digital na kalasag natin. The law actually pushes back against the machines. Sinisiguro ng batas na palagi kang may statutory right, yung mismong tinatawag nating right to object. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-outsource ng buo sa AI ang mahalagang desisyon. Palagi kang may karapatang humingi ng totoong tao o human intervention para i-review ulit at ipaliwanag sa'yo kung bakit ka inisnab ng algorithm. Paano kung mangongolekta ng data ang kumpanya nang walang explicit consent mo kasi may legitimate interest daw sila? Pwede, pero legally required silang pumasa sa mahigpit na 3-part procedural test. Una, kailangang lehitimo at malinaw ang purpose. Pangalawa, dapat pumasa sa necessity test. Ibig sabihin, strictly required talaga yung pagpaproseso. At pangatlo, ang balancing test. Dapat hindi natatapakan ang mga personal na karapatan ng individual. Kapag bumagsak sa isa dyan, bawal na. Section 4. Competition and Intellectual Property. The Rules of the Free Market. Explore naman natin kung paano nilalabanan ng gobyerno ang mga monopolyo at kung paano rin pinoprotektahan ng mga negosyo ang kanilang mga mahalagang imbensyon. Pansinin nyo itong konseptong per se prohibited sa competition law, madalas madapa ang mga estudyante rito. Kapag nagkasundo ang mga magkakalabang negosyo na limitahan ng produksyon o kaya ay magtagda ng minimum prices, kahit anong ganda ng explanation ng cartel na nakakatulong daw sa ekonomiya yung price fixing nila, hindi yan tatanggapin. Walang palusot na tatablan. Automatically, instantly illegal yan sa oras na gawin nila. Cheat sheet time! Paboritong itanong sa mga corporate exams ang intellectual property lifespans. 2 bagay lang ang dapat tandaan nyo dito. Ang invention patent, tatagal ng 20 taon pero absolutely non-renewable. Pagkatapos niyan, public domain na siya. Sa kabilang banda, ang industrial design ay may proteksyon ng 5 taon lang muna, pero pwede mo siyang i-renew ng 2 beses pa. Pagdating sa corporate branding, wag na wag niyong ipagkakamali itong 2 to. Ang trademark ay para sa identity o pinagmulan ng brand. Isipin nyo na lang yung logo ng paborito nyong fast food. Pero yung trustmark, parang seal of approval yan. Hindi niyan sinasabi kung sino ang gumawa ng produkto. Ang pinapatunayan niyan ay sumusunod yung negosyo sa mahigpit na regulatory standards at codes of conduct. Malaking pagkakaiba, di ba? At para sa ating ikalima at huling pillar, Section 5, Labor Laws and Worker Benefits, Humanizing the Corporate Landscape. Let's humanize these legal principles at tingnan natin kung paano ba talaga pinoprotektahan ng Estado ang pinakamahalagang asset ng kahit nanong negosyo, ang mga manggagawa. Isang paborito talagang case study sa labor law. Isipin nyo may isang tech worker. Binigyan siya ng laptop ng kumpanya, tapos may mahigpit na login hours mula 9 to 5 at hinihingan pa ng detalyadong progress report kada 2 oras. Pero sa mismong kontrata, naka-bold letters na siya ay isang independent contractor. Ang tanong, dahil yun ang pinirmahan niya, independent nga ba talaga siya sa paningin ng batas? Dito natin gagamitin ang sikat na 4-fold test for employment. Ang pinakaimportante sa lahat ay yung pangapat. Dahil hawak ng kumpanya ang power of control, sila ang nagdidikta kung paano, kailan at saan ginagawa ang trabaho, automatic, may malinaw na employer-employee relationship dyan. Kahit ano pang mapanlin lang na title ang ilagay ng mga abogado sa kontrata o override at o-override dyan ng totoong kalagayan sa trabaho. Tandaan nyo yan para sa finals. At para sa isang quick, high-yield fact sa worker benefits na hindi nyo dapat kalimutan pag upo nyo sa exam room, i-memorize nyo ang numerong 120. Kailangan ng empleyado ng eksaktong 120 monthly contributions. Equivalent yan sa 10 taon ng tuloy-tuloy na pagbabayad para mag-qualify sa lifetime retirement pension. Kapag kulang kahit isang buwan, lump sum na lang ang makukuha nila. Ngayon, habang naghahanda kayo para sa inyong finals, gusto kong tanungin nyo ang inyong sarili kung talagang naiintindihan nyo na ba ang bigat ng non-compliance. Kasi sa totoong mundo ng pagninegosyo, itong mga tinalakay natin, hindi lang ito basta exam questions na kailangan nyong ipasa.
Ito yung mga totoong survival rules na literal na magdidikta kung yayaman o tuluyang babagsak ang isang korporasyon. Handa na ba ang legal instincts nyo para rito? Good luck sa finals nyo!